Pag-usapan natin ang Lakers ngayong darating na 2024-25 NBA season. Gaano nga ba sila kalakas? Kaya ba nalang makipagsabayan sa ibang teams? Bago tayo magpatuloy ay magkaroon muna tayo ng konting background. Ang Lakers last 2022-23 NBA season ay nakaabot sa conference finals sa unang taon ni Coach Darvin Ham. Well, naging maganda ang takbo ng Lakers during that time nang gumawa sila ng trade at naalis nga si Russell Westbrook na ang kapalit naman ay sina D'Lo, Malik Beasley at Jared Vanderbilt na nagkaroon ng napakalaking impact defensively. Yun nga lang, nawala sila ng Nuggets sa conference finals. Sa 2023-24 season ay naging kauna-unahan ang Lakers na nagkampiyon sa in-season tournament. Yun nga lang, nakaharap agad nila ang Denver Nuggets sa playoffs. Pero maganda ang nilaro nila dito mga amigo na halos every game sila dapat ang panalo. Yun nga lang, hindi nila na-sustain ang performance hanggang katapusan ng laro at worst scenario, natalo sila in 5 games. Frustrating talaga ang ganitong pangyayari pero tapos na nga ito mga amigo at wala na tayong magagawa. Naging dahilan din ito mga amigo kung bakit tinanggal nila si Coach Darvin Ham dahil sa mga issue sa locker room at maging si Anthony Davis ay nagsasabi na minsan hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa sa loob ng court at may mga video na inilalabas na hindi talaga maganda ang samahan ng player at ng coach. Ilan lang yan sa mga dahilan kung bakit hindi naging maganda ang kanilang season. So bad match up talaga mga amigo. Marahil kung ibang team ang nakalaban nila, malaki ang pag-asa na magpatuloy ang kanilang season. Bago ang pangalawang season ni Darvin Ham, sinabi nilang dapat i-address na magkaroon ng sentrong pantapat kay Nikola Jokic pero hindi pa rin nila na-address mga amigo at hindi sapat si Jackson Hayes at Christian Wood. Ngayong darating na season, same scenario pa rin mga amigo, hindi pa rin na-address ng Lakers ang kanilang kakulangan sa frontcourt na ayon mismo kay Coach JJ Redick na kanilang bagong coach, kailangan talaga nila ng sentro na kayang makipagbanggaan sa mga sentro ng opposing team. Hanggat maaari gusto nila yung malakas na sentro. Sinubukan ng Lakers na kumuha sa trade o sa free agency pero until now wala pang resulta. So silipin natin ang kanilang lineup this upcoming season kung may ibubuga ba talaga. Wala naman halos pagbabago sa Lakers maliban sa pag-alis ni Taurean Prince at Spencer Dinwiddie na pinalitan naman ni Bronny James at Dalton Knecht na nakuha nila sa NBA draft. Sa starting lineup, andyan pa rin si Austin Reeves, LeBron James, AD, D'Lo at Rui Hachimura na halos nag-a-average ng 97.9 points. Yun nga lang, yung bench player nila, tanging si Taurean Prince lang ang maaasahan na wala na nga sa team. Kung baga last season hindi okay ang bench player ng Lakers, so hindi natin alam kung ngayong darating na season kung mas maging upgrade ba itong si Dalton Knecht dito kay Taurean Prince at magamit na itong si Gabe Vincent. Isang problema ng Lakers ay ang kanilang depensa sa labas dahil hindi halos kayang pigilan ni D'Lo at Austin Reeves ang opposing guard na umiscore sa kanila. Bagamat pareho naman ang dalawang ito malupet sa opensa kung saan si D'Lo ay nag-a-average ng 18 points at 15.9 points naman itong si Austin Reeves. Pangatlo, mahirap pa rin malaman kung gaano katibay ang kanilang bagong coach at kung magpipit ba sa sistema ang mga player. Pang-apat, ang health status ng mga player. Kung mananatili ba silang healthy at hindi na magaya last season na marami ang injured player. Kaso during Paris Olympics ay nagkaroon ng calf injury si Rui Hachimura at wala pang update patungkol sa kanyang injury. Ang maganda sa Lakers ngayong darating na season ay sinabi ni Coach JJ Redick na magkakaroon sila ng sistema hindi kagaya last season na random play lang daw ang pinapatakbo. So kung mala Golden State Warriors ba o triangle gaya ng kay Phil Jackson ang gagawin ni JJ Redick ay hindi pa natin alam. Pero given na si JJ Redick ay isang shooter, malamang maraming set play ang ibibigay sa kanilang mga shooter kagaya na lamang ni Dalton Knecht, Austin Reeves at D'Lo. Sinabi ni John Salley nang mag-guest ito sa Gilbert Arenas show
na ang dahilan kung bakit hindi nanalo ng maraming kampeonato si LeBron James dahil wala itong sistema kagaya ng triangle offense ni Phil Jackson dito sa Chicago Bulls at sa Lakers. Sinabi niya pa na during clutch time tapos ibinibigay mo lang ang bigat kay LeBron James habang ang iba na player ay nakatayo lamang sa gilid at nag-aabang ng pasahan sila ay talaga napakahirap daw manalo. Asahan na natin na maraming basketball action ang Lakers, 1-on-1 man yan o 3x3, hindi daw kagaya last season. Nakaramihan lang ay individual play ang pinapatakbo. Mukhang laging may patama kay Darvin Ham mga amigo, kaya tingnan natin kung ano ang mangyayari sa loob ng court. Isa pang magandang balita ay healthy na si Gabe Vincent at Vando na malaking tulong sa depensa ng Lakers. So kung sabihin natin na lumakas o humina, mahirap masabi dahil wala namang ginawang moves ang Lakers ngayong off-season. Ang magiging panukat dito mga amigo ay yung mga teams na nag-improve at kung ano ang magiging performance nila pag nagsimula na ang season. Pero as of now, masasabi natin na kulang pa talaga ang Lakers ng maaasahan na sentro na pwedeng isabay kay Anthony Davis. Kulang sila ng defensive guard na may shooting. Kung titingnan natin mga amigo, the best talaga ang 2020 Lakers. May shooting at depensa ang team na ito sapagkat sa gwardiya andyan si Danny Green at KCP, habang sa loob naman ay dyan si Dwight Howard, Maggie at itong si AD, habang si LeBron ang nagsisilbing point guard at itong si Rajon Rondo na parehong high basketball IQ. Maybe dapat ganun ang sundan ulit ni Rob Pelinka na pattern sa pagbuo ng team. Hindi naman humina at hindi naman mag-improve ang Lakers ngayong darating na season.